Hello po! Tara, samahan niyo po kami sa isang linggo naming pag-iikot dito sa Baguio. Unang araw pa nga lang po ay maganda na ang pagsalubong ng Baguio sa amin dahil sa walang tigil na ulan. Pero dahil waterproof tayo, hindi tayo magpapapigil at sulitin natin ang bawat sandali. Isa pa ay dahil first time ko dito ay talaga namang walang makakaawat sa akin. At ayan na nga po, una naming pinuntahan ng isa sa dinadayo dito, ang Burnham Park. Hindi na tayo nakapag-boating gawa nga ng halos puro hamog na sa paligid. Kaya naman, aaura na lang tayo. Gustong-gusto ko yung spot na to kasi solong-solo mo ang pagpipicture at napaka-aesthetic. At pagkatapos nga po ng aming pag-iikot sa Burnham ay ito na ang simula ng mahaba-habang lakaran. Pero hindi naman natin inda ang pagod dahil kita nyo naman ang mga magagandang tanawin habang naglalakad. At ito na nga po ang tinatawag nilang Session Road. O, sino ka dyan? Artista yarn? At dahil nga nilalamig ang mga person, ay naisipan naming magpalamig lalo dito sa SM City Baguio. SM, baka naman, pagalawin ng baso. Charis. Dito nga po sa loob ay naulan pa din dahil nga po sa bagyo ay nasira yung isang parte ng bubong. Pero dyan lang naman po sa bilog po na yan. At ayun na, narating na namin ang Sky Ranch ng SM. Ang ganda at napakasarap ng hangin. Mula nga po rito ay tanaw po ninyo ang Burnham at ang University of Cordilleras. O, ayan na ang lakad serye ni Madam. At may paikot-ikot pa nga. At dahil nainggit tong isa ay sasama daw siya. Sige, maghiluhan tayong dalawa. Ay, abay, talaga naman. Ay paganon pa. Naku! Ito pa, na-enjoy na nga ang paglalakad. At dahil naihi sa kilig yung isa, ayan. Sariling sikap muna ang person sa pagkuha ng video. At tinamaan na nga ng lamig at ayan, nag-CR na. At pati ba naman sa CR, aura pa din? Sunod ay dumaan kami sa katedral kaso sarado. Kaya naman, naghanap na lang kami ng makakainan dahil gutom na kami dyan. At dahil sabi ni Ate Joy, doon tayo sa Oh My Gulay kasi aesthetic daw. Inakyat nga namin yung pinakamataas na palapag dyan sa building na yan dahil doon nga matatagpuan yung restaurant na Oh My Gulay. Kaso, Oh My Gulay, sarado sila. Kaya naman dito na lang kami sa second floor kasi may mga karinderya din dito. Budget bill ba? Sulit na din. At syempre, pagkatapos ng kain, syempre magre-retouch tayo, no? At hindi ko alam, naka-video pala ako dyan. Lumipat nga kami sa isang building at nakita namin itong mga napakagandang paintings. Karamihan nga po dyan ay gawa ng isang evangelista at Molina. Baka pintor talaga ako nung past life ko. Charis.
At dyan na nga nagtatapos ang aming day 1 dito sa Baguio. Day 2! Pangalawang araw na nga natin dito. At syempre, di natin papalampasin ang strawberry taho nila. Kahit 50 pesos ang isang baso. At ang pupuntahan nga natin ngayon ay ang Mines View Park. At pagpasok mo pa lang ay bubungad na sa'yo ang napakalaking Breathe Baguio. At along the way ay makikita mo ang iba't ibang klase ng mga halaman. Kaya naman sa mga plantita po dyan, dito po kayo magtungo. At dahil nga Mines View ang ating sadya ay dederecho na tayo sa view deck nila. May entrance po pala dito na 10 pesos at sulit na ang magandang tanawin at pagpipicture. Akala ko pag pumunta ka dito sa Mines View, literal na makikita mo yung mga taong nagmimina, ganyan. Hindi pala. Syempre, tinanong natin si paring Google at ito ang sagot niya. Pagkatapos nga namin sa Mines View ay dumaan naman kami dito sa The Good Shepherd. Kapag gusto po ninyo ng garantisado at sulit na pasalubong ay dito na po kayo magtungo. Kasi ang mga gumagawa ng mga produkto nila ay mga madre at ang mga kita nila ay napupunta sa kanilang mga scholars. Next stop ay sa The Mansion naman tayo. Dahil di namin alam ang sakayan ay nilakad na lang namin. 15 minutes walk lang daw naman, kaya for the go na tayo. At ayan na nga ang The Mansion. Ang laki-laki ng gate, kaya nga parang gusto ko nang sumigaw ng, "Yaya, pakibuksan yung gate!" Pagkatapos nga naming mag-picture-picture, ay sa harap ng The Mansion ay may makikita po kayong park. Di ko alam kung anong park yan. Sabi nila bago lang daw. Kaya for daw lakad na naman ng mga person. Siyempre, magpapahuli ba tayo dyan sa human drone na yan? Kaso di achieve, ano ba yan? Habang naglalakad, nakita nga namin to si Kuya, ang gaganda ng paintings at deserve niyang i-flex. At dahil napagod tayo sa paglalakad, deserve natin ang masarap na lunch. At lalong sumasarap ang pagkain kapag libre. Dito nga kami kumain sa The Good Taste Restaurant. Hala, ang bilis ng araw. Day 3 na tayo dito sa Baguio. At dito nga tayo nagtungo sa Bell Church, Baguio. At ang founder nga ay si Kok Fan Nangfe. Sabi nila, kapag first time ka daw dito, mag-wish ka ng 5 wishes para sa sarili mo. At yun nga yung ginawa namin. Kaso bawal mag-video o mag-picture sa loob ng church bilang pagrespeto na din. At dahil sobrang saya ko dyan, ayan, may patalon-talon pa nga ang bata. At di na nga namin naakyat yung pinakamataas dahil under construction. Kaya yan, umexit na kami at naghintay ng masasakyan. Dahil napagod tayo sa pag-akyat at paghintay ng masasakyan, ayan, deserve natin ang unli. At dahil first time kong mag-samgyup, kaya yan, binilihan ko yung mga menu nila. Ang sasarap at talaga namang sulit yung 199 mo dito. At ang kagandahan pa, ikaw pa mismo ang kukuha ng pagkain mo dito. Kaya dahil ayaw nating magbayad ng 500, ayan, hindi na makatayo sa upuan. Sunod naman ay dito tayo sa Camp John Hay. Dahil kampo nga ito, expect na mahaba-haba ang lalakarin namin. Kaya naman, let's enjoy walking! Oops! Yung cellphone ko! O ayan, another trend from Miss Ann Curtis pero hindi pa rin achieve. Ano ba yan? Another walk, walk, walk. Hoy, psst! Pogi! Erin! Pumasok nga kami sa The Manor.
Isa sa mga 4-star hotel or 5-star. I don't know, pero napakaganda ng ambience nila dito. At eto na naman, napagdiskitan ko na naman ang mga paintings nila. Sunod naman naming pinuntahan yung Sky Ranch Baguio dahil may mga kasama kaming bata at mga isip bata, iyak na mag-e-enjoy sila. Kaso, hindi ko kinaya tong Viking na to. Pinapanood ko palang parang hihimatayin na ako. Oh my gosh! Kaya naman, iikot na lang natin sa ibang anggulo tong camera. Katapos nga dyan ay umuwi na kami at nagpahinga. Nakakapagod pero masaya. Day 4! Walang masyadong ganap ngayon kundi ang magpalaba. Kaya namang maglaba kaso dito kasi sa Baguio walang araw. Kaya yan, no choice. At dito ko nga unang natikman ang coffee americano. Ayaw ko na lang mag-talk, sana pala nagdala na lang ako ng 3-in-1. Ang pait, not my taste, charis. Matagal maghintay kaso hindi naman nabagot dahil we met a new friend. Shoutout sa'yo, Sir Carl. Bumalik kami sa Baguio Cathedral syempre para magpasalamat kasi hindi niya tayo pinabayaan sa 5 araw nating stay dito sa Baguio at syempre sa pang-araw-araw nating buhay. Ang gaan-gaan talaga sa pakiramdam pag isinusuko mo lahat sa Diyos ang lahat ng pasanin mo sa buhay. At gaya nga ng gawain namin, pag first time mo sa isang lugar, pumunta ka sa simbahan nila at magsindi ng 5 candles for 5 prayers. After that, pumunta naman kami dito sa coffee shop malapit sa simbahan. Napakaganda ng cafe nila at tignan nyo naman yung view. Kitang-kita yung Burnham at saka Session Road dyan. Perfect for senti. Tumambay muna kami dyan saglit. Pagkatapos, nag-ikot-ikot lang sa market dun sa mga ukay-ukay. Alam nyo naman, ukay is life. Ang bilis talaga ng araw at last day na natin dito sa Baguio. At syempre, hindi dapat mawala ang pasalubong dahil pag wala yan, hay nako, magkakaroon talaga ng World War III. IOA, charis. Syempre, dakilang kita tayo, kaya naman napadpad tayo dito sa Oncolate Store. Ang mumura ng mga produkto at more on chocolates ang tinda nila. Kaya siguradong matutuwa na naman ang mga pamangkin ko nito. At itong jingle nila, nakaka-LSS. Napakanta pa nga ang first one at hanggang sa pag-uwi, kinakanta ko pa din. Ano ba yan? Oncolate. O, diba? O, ito din, makulit. Hello, Kuya Mon. May naliligaw ho dito, baka kilala nyo. At dahil last day na nga natin dito sa Baguio, syempre hindi tayo papayag na hindi makapag-night market. Ayan, medyo late na nga kami nakapunta dahil 9 PM pa naman daw ang bukas ng mga stores doon. So for the chika muna habang nasa bus. Nakaka-amaze nga dito kasi malayo man o malapit ang pupuntahan mo, 14 pesos lang ang babayaran mo. Ayan na, nandito na kami sa night market. At yan nga, yung mahaba-habang ukayan at bilihan ng kung ano-ano. Hindi pa sila bukas dyan at nag-aayos pa lang sila ng mga paninda. Kaya naman, dumiretso na kami dito sa mga kainan. Dahil food is life, dito muna tayo sa mga street foods. Dahil feeling Koreana kami. Yan. Pipila kami. May corn dog ba sila? Meron. Yan o.
kanya muna ito ako sa likod. Ay, sige. Kasama kami. Kuya. Diyan lang po lahat na. Bali 90 lang din naman. Ate Gordo. Mac, ano sa'yo? Thank you. Kasamahin ko pala pag iwan ito. Kahan breadcrumbs. At pagkatapos nga naming magpakakorya ng hilaw, sumabay na kami sa agos ng mga tao dito sa night market. Tingin-tingin at magpabudol. May mga mura at meron din namang mahal. Pero syempre, dun tayo sa abot kaya. Siyempre, Ukay is life. Dito, hinihintay na lang namin yung isa naming kasama dahil nahiwalay siya sa amin kanina dahil sobrang dami ng tao. Pagkatapos niyan, uwian na. At ayan na nga si Pikachu, pagod na pero nakangiti pa din. Finally, uwian na talaga. Sabi nga nila, opportunity knocks only once. You never know if you'll get another opportunity. So take it and bahala na si Batman. Itong trip na to is not planned. But there is an opportunity so we grab it. And I'm very much thankful to Ate Joy or Ate Alexis Gotok and family for giving us the opportunity. I enjoyed so much and another travel goal unlocked. Thanks for watching and God bless.